para po sa aking pamilya. Na siyang unang nakaramdam ng bigat ng aking pagkakamali. Patawad. Masakit para sa akin na dahil sa aking bugso ng damdamin ay nadamay ang ating pangalan at nakaranas kayo ng pag-alala at kahihiyan. Sorry, mami. Patawad. Salamat dahil sa kabila ng aking pagkukulang. Hindi niyo ako iniwan at patuloy niyo akong pinagabayan upang matuwid ko ang aking landas. Sa aking mga minamahal at pinakamahalagang kasamahan ng sa unit, yung IMIS po, humingi ako ng sarili at taos-pusong paumanhin kayo ang aking mga direktang katuwang sa araw-araw na trabaho. At alam ko kung kaano nyo pinaghalagahan ang maayos ang reputasyon ng ating unit. Ang aking naging aksyon ay nagdulot ng hindi karapat-dapat na ng ingay sa ating grupo. Humihingi po ko ng tawad sa kakahihiyang dinala ko sa ating pamilya. At umaasa ako na sa kabila nito ay muli kang mapatunayan na ang aking katapatan bilang iyong kasama. Higit sa lahat po sa ating biseyo po at buong institusyon ng NAPOLCOM, ang aking pinakamataas at napaghingi ng paumanhin. At ang ating komisyon ay binubuo upang magsilbing tanglaw at disiplin, integridad at profesionalismo. Bilang iyong tauhan, sir, nabigo akong bitbitin ng antas at dangal na inyong tinataguyod at inaasahan sa amin. Ang aking kilos ay isang malinaw na paglihis sa mga prinsipyo ng ahensya at nagdulot po ng pinsala at kredibilidad ng ating tanggapan. Tinitiyak ko po sa iyo, sir, at sa buong institusyon ng NAPOLCOM na ang karanasang ito ay magsisilbing pinakamalaking aral upang maituwid ko ang aking landas bilang isang lingkod bayan po. Sa huli, ang paghingi ng tawad ay unang hakbang lamang sa mahabang proseso ng pagbawi ko sa aking inaasal. Batid ko na ang mga sagot na dinulot ng aking inasal ay hindi agad mahihilam at ang mga salita lamang. Kaya naman ang aking panata ay patunayan ng aking pagsisisi sa pamamagitan ng gawa. Mula sa araw na to, baon ang aral at ang insidenteng ito, ako ay nagsisikap na maging isang mas maingat, masunurin at mapakumbabang lingkod bayan. Gaganti ko ang pagkakataong ito upang magbago hindi lamang para sa sarili, kundi para sa institusyon ng aking kinakatawan at sa publikong aking pinaglilingkuran. Again, maraming salamat po sa ating pagdinig. Muli aking taas pusong paumanhin sa inyong lahat po. As far as the National Police Commission is concerned,
we will initiate the following actions. Effective immediately, Mr. Jaime Flores will be relieved from all his current duties. He will be placed in the admin holding unit of the National Police Commission. I'm now issuing a show cause order against Mr. Flores for him to explain within 5 days from receipt of this order why he should not be dismissed from the service. Now, I'm ordering that all members of our IMIS be subjected to a surprise drug examination. Our Deputy Executive Officer is tasked to bring all of our IMIS officials and employees to the nearest drug testing center for immediate drug examination. I'm also ordering the scheduling of psychological examinations for all IMIS personnel. The firearm issued to Mr. Flores is hereby revoked. Mr. Flores was arrested for violation of Article 282 of the Revised Penal Code. Ito po ang grave threat. That is a criminal case. But here in the National Police Commission, using the show cause order, he is now facing an administrative charge.